Sa malalim na gabi sa bayan ng San Roque, isang liblib na lugar sa gitna ng kabundukan, umuugong ang mga kwento tungkol sa mga aswang, mga nilalang na kayang magpalat anyo ng ibon, baboy, o aso upang makapanakit ng mga tao. Binalot ng takot ang mga tao sa tuwing pumapatak ang dilim, sapagkat pinaniniwalaang sa mga oras na iyon gumagala ang mga halimaw na may matutulis na kuko at matatalim na pangil. Ang kwento ng aswang ay hindi lamang mito sa San Roque. Para sa mga residente, ito ay isang mapait na katotohanan. Maraming pamilya ang nawalan ng mga mahal sa buhay, natagpo ang wala ng buhay na parang pinasipsip ng laman o dugo. Sa kabila nito, walang sino man ang makapagpatunay sa aktwal na pagkakita sa mga aswang. Ang tanging natitira lamang ay ang mga yapot ng hindi maipaliwanag na hayop, ang mga malalamig na katawan, at ang tahimik na panaghoy ng mga inang nawalan ng anak. Si Mang Carlos, ang pinakamayamang magsasaka sa buong bayan, ay kilala sa kanyang tapang at lakas. Kilala siya hindi lamang dahil sa kanyang yaman kundi dahil sa kanyang matagal na pagtutol sa mga kwento ng aswang. Walang aswang. Madalas niyang sigaw sa kanyang mga tauhan sa bukid. Mga kwentong guni-guni lamang iyan para takutin ang mga batang pasaway. Ngunit isang gabi, habang pauwi si Mang Carlos mula sa kanilang sakahan, nagsimula ang isang hindi pangkaraniwang pangyayari na babago sa kanyang buhay. Gitling-gitling-gitling. Habang naglalakad si Mang Carlos patungo sa kanyang bahay, napansin niyang napakatahimik ng paligid. Ang mga kuliglig, na karaniwang bumabati ng kanilang tunog tuwing gabi, ay tila natahimik. Ang kanyang mga alagang hayop, na dapat ay nagpapakain sa bukid, ay biglang nagsitakbuhan pabalik ng kanilang kulungan. Isang malamig na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanya, at naramdaman niya ang kakaibang bigat ng gabi. Bumilis ang kanyang hakbang habang tumatagos sa kanyang kalamnan ang malamig na hangin. Isang tunog mula sa di kalayuan ang sumangga sa kanyang pandinig, isang tila ungol na mababa, ngunit palakas ng palakas. Napatingin siya sa mga madidilim na anino sa paligid at pilit na nagmatapang. Ang mga kabataan ngayon, bulong ni Mang Carlos sa sarili. Sila yung nagtatawanan at gumagawa ng mga kwento para lamang takutin ang matatanda. Pero sa kabila ng kanyang mga salita, bumibilis ang tibok ng kanyang puso. Ang pakiramdam niya ay para siyang minamasdan mula sa dilim. Nagpatuloy siya sa paglakad hanggang sa marating ang kalsadang patungo sa kanilang baryo. Ngunit bago pa man siya makapasok sa kanilang bakuran, may narinig siyang malakas na kaluskos sa likod. Bigla siyang huminto at hinarap ang pinanggalingan ng tunog. Isang malaking anino ang nakita niya sa likod ng isang puno ng mangga. Dahan-dahan itong gumalaw, isang nilalang na hindi tao, ngunit may anyong parang tao. Mataas ito, may malalaking balikat at mga mata na kasing pula ng dugo. Ang mga kuko nito ay kumikislap sa liwanag ng buwan, at ang katawan nito ay balot ng makapal na balahibo. Agad na kumilos si Mang Carlos. Binunot niya ang kanyang gulok mula sa kanyang baywang at handang lumaban. Subalit bago pa man siya makagalaw, narinig niya ang isang malakas na paglagazlas ng hangin at biglang napalibutan ng kakaibang katahimikan. Mula sa itaas, isang malaking ibon na tila mas malaki kaysa karaniwan ang sumulpat mula sa mga ulap. Iyon ang aswang, isang halimaw na nagtatago sa anyong ibon, nagpapakain ng dugo ng tao. Gitling-gitling-gitling. Nang sumunod na araw, nagising ang buong bayan sa balitang hindi nakauwi si Mang Carlos. Agad na nagtungo ang mga residente sa kanyang sakahan at natagpuan ang kanyang mga gamit, kasama ang gulok niyang puno ng dugo, ngunit wala siyang kahit anong bakas. Nagsimula ang bulong-bulungan sa buong bayan. May mga nagpatotoo na nakarinig sila ng mga sigaw mula sa sakahan ng gabing iyon, habang ang iba'y nagsabi na nakita nilang may isang nilalang na lumilipad sa kalangitan. Puno ng pangamba ang mga tao, lalo na ang pamilya ni Mang Carlos. Si Aling Marta, ang kanyang asawa, ay palagi ang umiiyak at humihingi ng tulong sa mga tao upang maghanap ng kahit anong palatandaan kung nasaan ang kanyang asawa. Ang kanilang anak na si Isko, isang binatilyong malapit sa kanyang ama, ay naging determinado. Hindi siya naniniwala sa aswang, ngunit alam niyang may kakaibang nangyari sa kanyang ama. Nagsimula siyang magtanong sa mga matatandang naninirahan sa bayan. Ayon sa mga nakatatanda, isang dating mangkukulam ang nakatira sa gubat na malapit sa kanilang baryo. Siya ang pinag-iisipan ng mga tao noon na aswang, paliwanag ni Lola Berta, isa sa pinakamatandang tao sa bayan. May kapangyarihan siyang magbago ng anyo, at sinasabing may kakayahan din siyang maglipat ng sumpa sa iba. Desidido si Isko na alamin ang katotohanan.
Sa tulong ng kanyang matalik na kaibigang si Mando, nagsimula silang maglakbay papunta sa gubat kung saan nakatira ang sinasabing mangkukulam. Hinarap nila ang takot sa puso at binaliwala ang mga babala ng kanilang mga kamag-anak. Sa kanilang isipan, wala nang mas mahalaga kaysa sa paghahanap ng kanilang nawawalang ama. Gitling-gitling-gitling. Sa loob ng makapal na kagubatan, nahanap ni Isko at Mando ang isang lumang kubo na halos nag-iba na sa kalumaan. Binalot ito ng mga baging at halamat, at ang hangin ay mabigat, na tila puno ng mga lihim ng nakaraan. Nang pumasok sila sa loob ng kubo, isang matandang babae ang sumalubong sa kanila. Siya si Aling Selma, ang sinasabing mangkukulam ng San Roque. Alam ko kung bakit kayo narito, mahinang sabi ni Aling Selma habang nilalaro ang isang lumang kwintas na nakasabit sa kanyang leeg. Ang iyong ama, nakita ko siya kagabi. Nanlaki ang mga mata ni Isko. Nasaan siya? Paano siya? Hindi ko siya maibabalik, sagot ni Aling Selma. Ngunit may dahilan kung bakit naganap ito. Hindi lang basta-basta pinapatay ng aswang ang isang tao. Kailangan nilang may kinalaman sa kanila ang kanilang biktima, o kaya'y sumailalim na sa isang sumpa. Ang iyong ama, siya ay nakatakda ng kunin ng mga aswang. Hindi totoo iyan, sigaw ni Isko, nag-aalab ang damdamin. Gawa-gawa lamang ninyo ang mga kwento ng aswang para takutin ang mga tao. Ngunit seryosong tumingin si Aling Selma kay Isko, at parang isang malamig na dagok ng katotohanan ang bumalot sa kanilang paligid. Ang mga aswang ay hindi lang alamat, Isko. Ang iyong ama ay nagkasala ng isang kasunduan noon. Matagal nang ipinangako ng kanyang mga ninuno na siya'y magiging kabayaran para sa kasalanan ng kanyang pamilya. Gitling-gitling-gitling. Hindi makapaniwala si Isko sa kanyang narinig. Paanong nagkaroon ng kasunduan ang kanyang ama? Sinong nilalang ang makakapagpataw ng ganoong kaparusahan? Ngunit hindi ito katapusan, biglang sabi ni Aling Selma. May isa pang paraan. Kung nanaisin mo, maaari pa nating subukan na iligtas ang iyong ama. Walang pagdadalawang isip si Isko. Gagawin ko ang lahat. Sabihin mo sa akin kung ano ang dapat gawin. Kinaumagahan, sinimulan nila ang ritual na pinangunahan ni Aling Selma. Pinakiusapan niya ang mga espiritu ng kalikasan upang makipag-ugnayan sa mundo ng mga aswang. Ngunit babala niya, delikado ang prosesong ito. Kailangan nilang pumunta sa kabundukan ng silangan, kung saan nakatago ang mga aswang sa isang lihim na kuweba. Naruroon ang mga halimaw, naghihintay ng kanilang susunod na biktima. Pagkatapos ng ilang oras na paghahanda, nagtungo sina Isko at Mando, kasama si Aling Selma, sa kuweba ng mga aswang. Dala-dala nila ang mga gamit para sa ritual, mga halamang gamot, kandila, at isang espesyal na anting-anting na ipinasapasa na sa mga nakakatandang mangkukulam. Handa silang harapin ang anumang panganib, kahit pa ang kinatatakutan nilang mga halimaw na sa matagal na panahon ay naging bahagi ng mga alamat ng San Roque. Habang binabagtas nila ang makitid na daan papunta sa kuweba, naramdaman nila ang unti-unting pagdilim ng paligid, kahit nakatanghali ang tapat. Ang mga puno sa kanilang paligid ay tila nagiging mas makapal at mas mataas, at bawat hakbang nila ay parang humahatak sa kanila papalapit sa panganib. Ang hangin ay naging malamig, at kahit si Mando, na kilala sa kanyang tapang, ay napansin ni Isko na nanlalamig na. Isko, bulong ni Mando, sigurado ka ba dito? Baka hindi na natin kayanin ito. Ngunit matatag ang loob ni Isko. Wala nang atrasan, Mando. Kailangan kong mailigtas si ama. Nang marating nila ang bibig ng kuweba, nakita nila ang isang matandang pintuang bato, na tila napakatagal nang hindi binubuksan. Dito, inilagay ni Aling Selma ang mga halamang gamot at sinindihan ang mga kandila. Habang binibigkas niya ang mga sinaunang salita ng dasal, ang buong paligid ay nagsimulang manginig. Magsisimula na ang ritual, sabi ni Aling Selma. Kailangan nating makapasok bago magdilim. Dapat ninyong tandaan, walang lugar para sa takot dito. Ang mga aswang ay kumakain ng takot. Kung sumuko kayo, hinding-hindi na kayo makakabalik. Nang buksan ni Aling Selma ang pinto, isang malamig at nakakapangilabot na simoy ng hangin ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng kuweba, may mga tunog na tila mga pag-iyak at ungol, mga tunog na hindi nila maintindihan kung mula sa mga tao o mula sa mga halimaw. Pumasok sila ng maingat, dala ang liwanag mula sa kanilang mga sulo. Sa kalaliman ng kuweba, lumitaw ang isang malawak na silid, kasing laki ng isang buong plaza. Sa gitna ng silid ay nakatayo ang isang malaking bato, at sa ibabaw nito, nakaluhod si Mang Carlos, puno ng sugat,
tila walang malay, ngunit buhay pa. Nakapulupot sa kanyang katawan ang mga cade ng gawa sa mga misteryosong metal na kumikislap ng pula sa ilalim ng liwanag ng kanilang mga sulong. Nais ni Isko na tumakbo agad sa kanyang ama, ngunit pinigilan siya ni Aling Selma. Huwag kang padalos-dalos, nandito na sila. At totoo nga, mula sa mga anino ng silid, nagsimulang maglabasan ang mga nilalang, malalaking aswang na may mga matang kasing pula ng dugo. Ang mga aswang na ito ay may mga pakpak na parang paniki, matatalim na kuko, at mabibigat na hakbang. Dahan-dahan nilang pinalilibutan sina Isko, Mondo, at Aling Selma. Si Isko ay nanginig sa takot, ngunit pinilit niyang maging matapang. Ama, sigaw niya, umaasang madyay gising si Mang Carlos. Narito ako, ililigtas kita, ngunit hindi nagising si Mang Carlos. Sa halip, nagsalita ang isa sa mga aswang, isang babaeng aswang na may mahabang buhok at mga pangil na kasing haba ng kuko nito. Kayo'y mga hanggal, sabi ng aswang na tila pinuno ng lahat. Ang inyong ama ay isinumpa. Hindi siya basta-basta mababawi, ang kanyang dugo ay nakatakdang maging amin. Hindi namin papayagan, sabi ni Aling Selma. Alam ko ang batas ng inyong lahi. Maaari kaming makipagpalat ng alay. Ibalik ninyo si Mang Carlos, at mag-aalay kami ng iba. Nagkatinginan sina Isko at Mondo sa takot at gulat. Hindi nila inaasahang may ganitong plano si Aling Selma. Ngunit ngumiti ang pinunong aswang, tila naaaliw sa suhestyon. Kung talagang handa kang makipagpalit, sino ang iyong ayalay? Iko, sagot ni Aling Selma, ako ang kapalit. Palayain ninyo ang batang ito at ang kanyang ama. Ako ang inyong maging alay. Gulat na gulat sina Isko at Mondo sa narinig. Aling Selma, hindi pwede. Sigaw ni Isko, hindi ikaw ang dapat magbayad para dito. Ngunit matatag ang loob ni Aling Selma. Ito ang aking kasalanan. Matagal nang sumumpa ang mga ninuno ni Mang Carlos sa mga aswang, ngunit ako ang nagpalakas ng kanilang kapangyarihan upang manatili silang nasa dilim. Ako ang dahilan kung bakit lumaganap ang sumpa sa kanyang pamilya. Panahon na upang tapusin ang lahat ng ito. Pumasok si Aling Selma sa gitna ng bilog ng mga aswang at sinimulang yuzal ang huling bahagi ng ritual. Sa bawat salita niyang banibitawan, nagliliyab ang hangin, at ang paligid ay tila kumakabog. Pinalibutan siya ng mga aswang at unti-unting naglaho ang kanyang katawan, mistulang nilamon ng kadiliman. Habang nagaganap ito, biglang bumagsak ang mga cade ng nakatali kay Mang Carlos. Tumakbo si Isko papunta sa kanyang ama at niyakap ito ng mahigpit. Si Mang Carlos ay nanghihina, ngunit unti-unting bumalik ang kanyang malay. Anak, mahina niyang sambit, patawad. Wala ka nang kailangang ipaliwanag, ama, sagot ni Isko, habang nagpipigil ng luha. Ligtas ka na, gitling-gitling-gitling. Matapos ang lahat ng iyon, muling bumalik sa normal ang buhay sa San Roque. Walang nakakaalam ng eksaktong nangyari sa kuweba, ngunit ang kwento ni Isko at Mondo ay naging bahagi na ng alamat ng kanilang bayan. Pinaniniwalaang si Aling Selma ay nagsakripisyo ng kanyang buhay upang mapalaya ang pamilya ni Mang Carlos mula sa sumpa ng mga aswang. Bagaman wala nang masyadong naririnig na kwento ng mga aswang sa kanilang lugar, ang mga tao ay nanatiling maingat. Patuloy pa rin silang nag-iingat sa gabi, sinusunod ang mga lumang pamahiin, at naglalagay ng bawang at asin sa kanilang mga bintana. Para sa kanila, bagaman tila wala na ang mga aswang, hindi pa rin nawawala ang takot. Si Isko, ngayon ay mas matanda na, ay naging tagapangalaga ng kanilang sakahan. Bagaman hindi niya nakalimutan ang mga pangyayari noong kabataan niya, itinuring niyang isang aral ang lahat. Hindi natin dapat kalimutan ang mga nakaraan, madalas niyang sinasabi sa mga mas batang henerasyon. Ang aswang ay hindi lamang halimaw na nasa labas. Minsan, ang tunay na aswang ay ang takot sa loob ng ating mga puso. Sa bawat pagkakataon na naiisip ni Isko ang mga nangyari sa kuweba, naaalala niya ang sakripisyo ni Aling Selma. Alam niyang ang tunay na tapang ay hindi ang kawalan ng takot, kundi ang handang magsakripisyo para sa mga mahal sa buhay, kahit pa ang kapalit ay sariling kaligtasan. Sa gabing malamig, kapag bumubulong ang hangin mula sa kabundukan, naririnig pa rin ng ilan ang mga alingaw-ngaw ng mga halimaw. Ngunit ngayon, sa halip na takot, ang nararamdaman ni Isko ay tapang at pasasalamat, sapagkat nalampasan nila ang pinakamadilim na gabi ng kanilang buhay.